Hello brothers and sisters in treasure hunting. Kumusta kayong lahat ngayon? Sana ay nasa mabuting kalagayan palagi tayo. Welcome back to our channel, Surigao Sun. At ang ating tatalakayin ngayon ay ang tungkol sa signs ng right foot, signs ng spokes or sun. At before that, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto us. At ako'y mag-shout out muna sa aking mga loyal subscribers. Mga loyalist ko yan kasi isang taon na tayong nagsama-sama. At sa mga bagong subscribers at bagong visitors sa aking channel, maraming salamat. At meron nga pala akong kunting favor na i-ask from you. Please see and subscribe also my new channel, Mount Suarez TV, right here. Hanapin lang yung isang title diyan na makikita nyo. Ang content ng channel na to ay very interesting about history, science, mystery of our lives, strange events of our lives. Parang ano na rin yan, Discovery Channel. Alright, so no further ado right now, atin ang i-decode itong padala ng ating katiats na sketch about the right foot, the spokes, and a whole lot more of sign right here. Alright guys, lesson 101 muna tayo. About the right foot. Ang right foot, paano ba ang paghanap? Ang meaning niyan ay volume of treasure ahead. Ilang hakbang na lang ay matagpuan mo na ang volume of treasure. Ngunit paano? Ang gawin ay sukatin lang ang talampakan ito ng ruler. Halimbawa, pag 10 inches ang talampakan, meaning 10 meters ang equivalent real distance sa treasure site. Okay? At paano ba ang pointer ng toes? Yung hintuturo ng paa. Yan ang pointer ito. Kunin ang kanyang sentro at papunta doon ang direksyon. Sa ating example, 10 meters na papunta sa papuntang northwest, yan ang direksyon niya. At sa 10 meters doon maghukay. Ngayon tingnan natin ang pinadala na picture ng ating katiats. Eksakto talaga ang paa na ito. This is right foot, at kung nakita nyo guys, medyo yung hintuturo ng paa, yung toes, ay kapariho talaga dito sa kabila. Papunta siya doon. At kumpleto ang kanyang mga daliri ng paa. Kumpleto lahat. Meaning, wala diyan sa paa ang treasure. Ikaw ay hahakbang pa. Kung ang sign ng paa ay walang mga daliri, meaning under the foot sign, or diyan lang mismo sa harap ng foot sign ng treasure. Okay guys, so puntahan natin ang ibang picture ng ating katiats. Ito yung real foot na papunta daw ito sa, ang direksyon nito ay papunta daw ito ng south. So south siya, ganyan. Therefore ang north sa likod. Tsaka yung west dito. East. Ayan. At kung tingnan natin ang kanyang hintuturo, papunta doon. Ayan. So, kung 8 inches ang paa or 6 meters ang distance, papunta doon. Okay. So, tingnan naman natin ang ibang pang picture. Yan ang ginawa kong drawing kanina. Pero dito muna tayo guys sa ito. Ito yung parang treasure layout na to. Kompleto lahat ang nandito. Kung tingnan natin ay napakaraming symbols. Ito yung parang layout na ng treasure site. Ating i-zoom, ayan. So kung nakita nyo guys, meron sun or the spoke sign at ilang
sun ray or spoke ba meron? Meron siyang, sa nakita lang natin yan. At sa drawing ng ating ka-TH ay 5 din. Pero nakapatong ang sun sa isa pang circle, which is, these are symbols of pressure nearby. At itong circle, yan ang tunnel. Palagay ko there are 2 separated treasure here. Kasi meron siyang dalawang direction. At meron ding sign na 7C, which means that treasure is in the rock. At ito naman ay entrance or treasure under. There is an entrance to treasure under. Maybe in this rock, kasi malaking rock ito. At ito ang confirmation na there is a treasure right in this spot. So saang spot ba yan? Sa bato ba yan? O dyan sa baba papunta rito? Ngayon mayroong dahon guys dito. Ayan. Ang dahon yan ay palagay ko symbol lang na nilagay nila na para palatandaan na yun ang treasure. Nilagyan ng symbol na dahon. Alam nyo naman yung mga Hapon ay mahilig sa tanim at mahilig sa national tree, kasama nga sa kanilang code yung sakura tree. Kaya may dahon dyan. O sa palagay ko meron silang ilagay sa ibabaw ng tunnel, sa ibabaw ng hukay. Meron silang nilagay na maraming dahon. So sa tagal ng panahon magiging black soil na yun. So mag-iba ang layer ng lupa pag may mga fossilized dahon. Under sa fossilized na mga dahon na yan, maghukay pa ng 2 meters or more ay matagpuan na ang treasure na hinahanap. Okay. At meron pa akong nakita dito guys. Kung hindi man ako nagkamalikmata, yan ay palatandaan ng treasure down pa rin. Hindi ito na-sketch ng ating ka-TH, hindi na naibigay sa kanyang mapa. Pero ang sign na ito is treasure under or treasure in the cave, treasure in the hole. Pero diyan lang mismo, malapit. At sa sketch ng ating ka-TH, meron daw 2 butas. So ang 2 butas na yan kasi naka-align, yan ay indicator ng distance. Sa bawat butas ay 5 meters. So kung sundin natin ang distansya nito, aabot siya sa 10 meters, which is sobra pa siya doon sa paa. Kasi ang paa is 8 meters lang yon ang distance galing sa bato na ito. So sa palagay ko hindi ito 5 meters. Ito ay deep. Ito ay lalim, hindi yan distance. So ang lalim ay, lalim naman ito. 10 meters ang lalim. Expect tayo ng malalim. 10 meters ang lalim. At dito sa aking drawing ay ating hanapin kung saan tayo maghukay. Pero ang decoding ko guys is always in 3 ways, 2 ways. Hindi ako nag-stick sa isang decoding lang na result. Kasi pag isa lang ang ating solusyon, wala ng plan A, plan B, plan C, ay lalong hindi natin matagpuan yan. Okay, so tingnan natin ang aking drawing. Ito na yan. At kung ikumpara natin yan sa, ito yung unang sketch map ng ating kaibigan. Ito yung kanyang original na sketch map. Ating lakihan yan. Okay. I-zoom natin ito. So ayon dito, mayroong 3 coconut tree. Pero hindi natin alam kung yan ay centennial coconut ba yan na umabot ng 100 years old na.
Kasi ang mga kahoy na century old tree, lalo na pag yan ay naka-triangle, yan ay mga marker sa treasure. Meaning to say, hindi na lalayo pa sa area na ito ang treasure. So kung triangulation natin yan, pag ganyan, dyan lang mismo itong area na ito, nandito ang treasure. At hindi na yan lalabas pa dyan sa triangulation na yan. Okay, so nandito yung paa niya. Ang sabi niya ay 8 meters papunta doon. Eksakto talaga. Kasi ang Korean foot, ang sukat ng Korean foot is always 8 to 12. Pinakamalaki na yung 12 meters na distance. So 8 meters ang distance, meaning to say, dito lang talaga ang treasure. At hindi na siya lalayo pa diyan sa bato na ito. Okay, at atin ang tingnan sa mas klaro ko na drawing. Ito na. Dito tayo mag-decode nito, guys. Dito sa drawing nito. Atin lang lakihan, okay? So ito na, guys. Kasi ang right foot, yan ay nagtuturo sa direksyon ng treasure. At paano ba natin malaman ang direksyon? Kasi ang direksyon ng foot ay, kung makita natin, ay papunta naman sa south. Kasi lagyan muna natin to ng lagyan muna natin yan ng bearing or yung kanyang orientation. So ito daw ay south. So north dito and then east. Tama talaga, nasa east ang treasure, di ba? Dito ang west. So instead na pupunta tayo doon, guys, ng 8 or 12 meters, huwag kang pumunta doon kasi ang hintuturo ng toes ay naka-point. Yan ay papunta dito sa triangle na bato, which is nandyan ang mga marker for treasure. At merong marka diyan na treasure is in the rock. At may mga indicator na treasure on the spot. Kaya duda ko, guys, diyan lang talaga sa may bato. Okay? So ito ay 8 meters. Eksakto. At kung sabihin naman natin na 12, nasa likod niya ng bato. At kung hindi yan, guys, matagpuan mismo dito in front of this stone, ang hukay niyan ay hukayin nyo sa 12 meters hanggang sa likod ng bato dito. Kasi yan ang tinuturo ng paa, ang 8 to 12 meters distance. So kung wala sa 8 meters, punta tayo, guys, sa 12. Pwedeng 10 muna tapos 12 para sigurado. Okay, so close up natin to. At tingnan natin ang iba pang sign dito. Ayan. Okay, ayan, plastado na tayo. Kulay tayo ng green or maybe yellow na lang. Ayan. Okay, so ano bang meaning ng 7C? Ang 7, yan ay sagrado na numero sa mga Japanese. Sa religion nila na Shintoism, ang 7 belongs to the 7 gods. Kaya ang 7 ay palagi nakadikit yan sa sign. At ang C, yan ay symbol na ang treasure is in the rock. Nasa bato ang treasure pag C. Lalo na pag may tuldok, treasure inside the rock. Kaya walang tuldok siya, meaning nasa gilid ng rock. Kasi wala siyang tuldok. Meaning it's either dito sa gilid. Ang last resort niyan ay sa likod. Kasi somewhere in Mindanao, sa yung Gilan province, merong bato doon na ang sign ng triangle ay nasa front.
Kaya akala ng mga treasure hunter na locals ay nasa bandang front ang treasure. Yun pala ay nasa likod, which is naka-encase sa likod ng bato. Hollow rock, nilagyan ng tapal na simento at hindi nahalata. So ang meaning nito guys, 7C is treasure beside the rock or under the rock. Basta't malapit lang talaga sa rock. At ang 3, yan ay treasure under or there is an entrance under. So dito lang sa gilid yan makikita ang mga entrance na yan. At bakit hindi na tayo guys lumalayo? Kasi ang paa ay nagtuturo ng 8 feet. I make that 8 meters. At ang 8 meters ay hanggang dito sa bato. Kung malayo lang sana ang foot, kung ang 8 meters ay dito lang example sa gitna, pwede tayong hakbang pa na itong dalawang dot na ito. Pwedeng gawing distance at align yan dito. At dito sila magtagpo ang dalawang direksyon. Pero naka-zero na yung paa sa bato. Dito na talaga sa bato. Ayan, tinuturo ng paa ang bato. Yan, kung tingnan natin guys, ang bato ay eksaktong naka-align sa toe dito sa hintuturo ng paa. Ito guys, oh. At naka-align din siya sa dalawang hole. Kaya lang 8 meters, eksaktong 8 meters din hanggang dito. Meaning to say, diyan lang talaga sa harap ng bato ang hukay. Or kung wala talaga, katukin nyo yung bato na yan, baka yan ay hollow rock dito sa ibabaw. Lalo na baka mayroong butas dyan sa ibabaw na 4 inches ang lalim, yan ay meaning na treasure under or enclosed in that big rock. Maraming nangyari dyan na ganyan na hindi imperial treasure, yung mga tinatawag na small stash, yung mga parang nakaw lang na pagkabaon, hindi imperial treasure, ay nilalagay talaga yan sa loob ng bato tapos siniminto ang butas para hindi mahalata. Kaya hukay ng hukay tayo, hindi natin alam nasa loob lang pala ng bato. Okay, ulitin natin guys ang mga possibilities kasi 2 ways na tayo sa pag-solve ng puzzle na yan. At atin tingnan sa isang possibility or other possibilities. Okay? So kuha tayo muna ng bagong picture kasi yan ay marumi na. Ayan, dikit ulit tayo. Okay, meron na tayong bagong picture at kulay naman natin ngayon sa lapis ay pink. Okay, kasi guys, ang paa, balik tayo sa paa, ay nagtuturo siya papunta dyan sa bato. Dahil sa kanyang toe, ito yung hintuturo. At dahil 8 meters ang distance niyan in actual, sabi ng ating katiats, ang foot marker na right foot, yan ay 8 to 12 meters ang distance ng treasure kung maghanap. Kaya lang, eksakto lang talaga na 8 hanggang sa bato. Kaya hindi ko na ginamit ito na distance na sana 10 meters yan. Kaya kung 10 meters yan, isusubra yan hanggang dito yan. Kaya hindi, mali. Ang dalawang circle na yan, yan ay indicator ng deep or ng lalim. Meaning to say, ang direksyon niya ay pababa dito mismo. So 5 meters kada isa, meaning to say 10 meters ang lalim ng treasure dyan dito mismo sa baba. Ang lalim naman 10 meters. Pero that is our first solution. Mismo sa baba, i-align itong dalawang dot ito. Sa baba niyan ay maghukay tayo at makikita natin itong mga dahon na yan. Mga dahon yan at
yan ay tinabon diyan sa butas at sa katagalan ng panahon nagiging black soil na yan. At ito guys ang another indicator na there is a treasure zero in distance. Kaya nasa gitna yung dot kasi yan ay zero. Walang distance yan. Hindi ka nahahakbang. Ang meaning niyan, wala nang hakbang, wala nang measurement, treasure under or treasure inside. Zero. Ganyan yan. Kung lumabas yung dot dito, that is 5 meters distance galing sa bato. Kaya lang nasa gitna. Kaya palagay ko, tingnan nyo ang ibabaw ng bato na yan. Pag mayroong butas dyan na malaking hole, yan ay treasure enclosed in the rock. Pero wag nyo muna basagin yung bato. Unahin nyo muna itong dito natin. Okay? Under mismo in this rock, walang hakbang. Zero. Dito lang talaga. Ay maghukay na tayo ng pinakamalalim ay 10 meters lamang. 2 meters test dig. Kahit ito ang ating i-zero pababa, ay katabi pa rin yan sa butas na ginawa natin. Kaya isang hole lang ang gawin para sa dalawang indicator na ito, which is treasure below or treasure under, at itong dalawang hole na direksyon na papunta sa baba ay isang hukay lang ang gawin natin. So lakihan natin ang hukay dito in front of maka isang dipa siguro or 1.5 meters. Yan ang circumference ng ating hukay para tatamaan talaga yung ibinaon dyan. And in 2 meters, I promise you, meron na kayong makikitang mga bagay na galing sa ibabaw ng lupa na nilagay dyan. Example, yung dahon na drawing dito, yan ay makikita sa 2 meters below in the form of black soil na or brown soil. Pero mahalata pa rin yan na dahon kasi mayroong fibers yan. Kaya ano pang hinihintay natin, brothers? Itong sun or spoke sign naman ay yan ay treasure nearby ang meaning niyan. Treasure nearby meaning malapit, hindi naga-zero. Kaya itong dalawang ito, kulayan natin ng pula. Importante kasi yan, yung dalawang guhit na yan. Kaya iba-iba ang direksyon yan kasi that is two separated treasure. Ayan. Ito ang nakaturo dito guys. So, meron talaga dyan sa banda rito. While yung isa ay nakaturo dito. At meron siyang distansya guys. Kasi hindi siya zero. Ang sign niya ay spokes. Meaning ng spokes ay hakbang ka pa. Kung ilan ang spokes niyan o ray, yan ang hakbang na gawin mo papunta sa harap niya. Or in this case, meron kasi siyang pointer na yung parang paa. So ang gawin natin guys dito sa spokes ay, kasi yan ay treasure nearby, ay sundin natin ito, itong paa na ito. So papunta siya dito. So hakbang tayo ng 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Dito tayo maghukay. Or kung magmintis man tayo, kasi ang spoke palaging nakaharap yan sa sun. Yung ating east ay eksaktong dito banda. Kaya sa harap niyan, pwedeng sa harap mismo niyan. Kung ang harap niyan ay dito, ayan, kung dito ang harap ng sun sign na yan, so 5 meters pa rin. Sukatin natin ng 5 hakbang at dito tayo maghukay. So magkatabi lang silang dalawa. Kung sundin natin yung paa na direksyon ay isang hukay lang yan guys ang gawin. So meaning to say, merong dalawang treasure spot diyan sa lugar na yan. Kasi ito mismo, yung bilog na yan, yan ay sure sign na merong treasure in the spot, in the rock, inside the rock, under the rock. Ganyan ang meaning niyan. Ito.
At ang meaning naman nito ay kakaiba. Kasi meron siyang entrance or in the rock. Itong 7C, treasure in the rock. Baka sa banda rito ay meron pang bato na makita dyan. Iyan ang tinutukoy na treasure in the rock. At itong spoke sign naman ay nagsasabi na merong dalawang treasure in separated direction kasi meron siyang dalawang paa. Ayan, dalawang paa yan nakaganyan. Itong isa nakaturo dito at itong isa mismo nakaturo dito. Which is ito ang first choice ko kasi itong circle dito na treasure on the spot ay dito rin nakaturo down, under, below. At ang dahon kung atin yan ihulog ay dito rin yan mahuhulog in this spot. Kaya ito lang muna ang unahin nyo guys. Spot number 1. So meron tayong unang solusyon. Pangalawang solusyon dito 5 hakbang kasi 5 spokes. At east na yan. Kasi kung tingnan natin dito, ayan, nagaganyan yan. South, north, east na ito dito. At west dito. Eksakto talaga nasa east ang treasure. Karamihan ng treasure ng Hapon ay east. At kung wala sa east ay west. Opposite direction kasi yung mga arrow nila, di ba? Pag ganyan ang mga arrow, this is opposite arrow. Pag mga ganyan, pag may buntot, yan ay opposite arrow. Pag walang buntot, yan ay arrow talaga, papunta doon. Alright, so we have second solution, second option. Ang ating third option dyan guys, pag wala talaga, maybe the treasure is in this rock. Katukin lang ang rock, yan ay dikdikin ng martilyo or maso at marinig nyo na parang may hollow sa loob, tumutunog ang loob. Meaning to say ay treasure in the hollow rock inside that big rock. At last resort niyan kung wala talaga, kasi mahilig ang Hapon maglinlang, gumagawa sila ng mga decoy, ng mga fake sign, ay sa likod niyan mismo at zero pa rin, walang hakbang na gawin, sa likod mismo ng bato, diyan maghukay. That is the third option and the last resort. So, 4 na solusyon lang sa isang lugar. Hindi mahirap pag isang lugar lang ang i-treasure hunt. Kahit ilang solusyon pa yan, basta't isang lugar lamang ay okay na kasi hindi tayo magkaroon ng problema sa pag-travel, problema sa may-ari ng lupa kasi isa lang ang may-ari ng lupa niya. At yan sigurado ako na kasama niyo at kaibigan niyo. Okay guys, that's it for today. Ako'y magpasalamat at magpaalam na sa inyong lahat. Merry Christmas. Sana ay prosperous ang ating New Year. Goodbye for now.